Isang tisa, isang lapis. Gaano kalayo ang inyong pinanggalingan upang pagsilbihan ang inyong kinabukasan? Gaano karaming rumaragasang paghihirap ang handa ninyong pagdaanan? Bilang isang mag-aaral, hindi lingid sa ating isipan na ang patlang patungo sa pagkatuto ay kinakailangan ng matinding dedikasyon nang sa gayon ay hindi mawalan ng pag-asa. Ngunit, paano kapag ang isang estudyante ay hindi lamang dedikasyon ang suliraning kailangang pagtuunan? Gaano nga ba kahalagang edukasyon sa ating buhay at ang pagbangon sa umaga upang pumasok? Sa isang rason lamang tayo mapapadpad, ating pinapasok ang mundo ng pag-aaral sa rason na kinakailangan may mapulot tayong kaalaman tungkol sa mundo. Kadalasan ay may dalawang uri ng mag-aaral. Mga estudyanteng gigising na lamang para pumasok at ang mga naghihirap upang makaranas lamang ng pribilehiyo. Ating talakayin ang buhay ng dalawang mag-aaral kung saan unti-unting mauungkat ang linya ng pribilehiyo sa pagitan ng karanasan nila sa buhay. Sa pag-agos ng panahon, hindi maikakaila na ang paraan ng pamumuhay ay salig sa kalagayan mo bilang isang estudyante. Ang estado ng tao sa lipunan ay nakakaapekto sa kung paano siya gagalaw araw-araw. Isa na rito ang kinatatayuan mo sa pag-aaral. Bagamat may mga taong ipinanganak na nakahanda na ang kanilang plato, mayroon namang hindi gaano karangya ngunit may kaya. Subalit, karamihan ng pagkakataon, ang ilan sa atin ay kinakailangan ibalanse ang buhay bilang isang estudyante habang nagsisilbing tagapagtustos ng mga pangangailangan. Mayroong iilan, nakaatas na ang kanilang buhay at handa na sa hapagkainan, samantalang ang iba ay naghihikahos upang makahabol lamang sa eskwela. Isa na rito ang 12 baitang mag-aaral na nagmumula sa San Nicolas. Ang graduating student na ito ay araw-araw bumababa upang pumasok lamang sa paaralan. Ako po si Cardio Ben S. Alvarez, 18 years old, taga Villaverde. And nag-aaral po ako sa National High School. Ang pinagkakaabalahan ko sa Sabado at Linggo ay ang pagtatrabaho para may pagkukuhanan ng pantustos sa araw-araw. At sa Lunes at Biyernes naman po ay sa pagpasok sa paaralan. At kung walang pasok, yun, trabaho ulit. Nagtatrabaho po ako ng Sabado Linggo at doon ko na rin po kinukuha yung pambahan ko hanggang sa mga Lunes at Biyernes. Kaya pag wala po kaming pasok, then magtatrabaho po ako para madagdagan po yung mga ipon ko. Sabi naman tag. Para sa akin, hindi naman sa mahirap kasi sa nakasanayan na po. At kung baguhan ka po siguro, o mahirap po. Pag di ka nasanay sa trabaho, gano'n.
Mahirap po yung wala kang pera na pantustos sa pag-aaral and di ka po makakabayad ng tuition sa school. Hindi mo may pagpapatuloy yung pag-aaral kasi wala kang perang pambayad. Ang masasabi ko bilang pinsan niya is responsable po siya, tapos masipag po siya. Siya po ay may kakayahang tumulong sa kanilang pamilya. Ang nakikita kong problema sa pag-aaral ay kung wala ka pang pera ay hindi ka po makakapagtapos. Kasi dahil sa mga gastusin sa project, ganun, like project at mga babayarin sa eskwelahan. Saan lang to, sir? Ang plano ko po, sa ngayon baka titigil muna po siguro ako sa pag-aaral ng para makapag-ipon pang tustos sa kolehiyo. Tungkulong doon lang. Ang masasabi ko lang po sa mga kasama kong mag-aaral dyan, sana ituloy niyo lang ang pag-aaral niyo habang may magulang kayong kaya kayong pag-aralin. Gaya ni Joven, mayroong mga kapwang estudyante ang nakakaranas ng similar na sitwasyon. Mabigat man ang dala ng pagtratrabaho at pag-aaral. Ngunit, hindi lamang ito ang nagsisilbing suliranin sa lipunan. Ang pagpasok sa paaralan ay matinding parte ng pagkatuto. Kung kaya't, malaki ang papel na pinagsisilbihan ng kalayuan ng isang eskwelahan. Tumapo naman tayo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mga bukas na pinto para sa nakakaramihan. Bagamat mayroon tayong pampublikong edukasyon, hindi lingid sa ating isipan na may pagkakataong hindi ito nakakarating sa iilan. Bahagi nito ang isang estudyanteng lumalakbay ng kalahating oras makarating lamang sa paaralan. Ako po si Charlene C. Nicolas, 16 years old, isang STEM student na nag-aaral sa San Nicolas National High School. Ako po ay nakatira sa Kuya Opian sa San Nicolas, Pangasinan. Bilang nag-aaral po sa malayo po sa bahay namin yung school. Mahirap po kasi kailangan mo pa pong gumising ng maaga para po mag-aral at kailangan mo pong gumising ng maaga para hindi ka pumali. Karamihan po sa mga nag-aaral sa public school, natutuwa po sila dahil nga po free tuition. Pero meron din po yung mga hindi, lalo na po sa mga hindi po accessible sa kanila.
dahil po malayo yung tirahan nila. Kailangan pa po nilang lumakbay ng malayo para po makapunta sa school. Sa akin po, sa buhay po namin, hindi naman po kami yung pamilya or yung tao na meron po talagang kaya. Tulad nga po na hindi po kami gaanong merong kaya, meron po yung times na kapag may ambagan po sa school, hindi ko po siya nababayaran agad. Kasi po, kulang po ako sa baon. Kailangan ko pa pong ipagpabukas, bayaran. Dahil, yun nga po, hindi po sapat yung baon ko. Para po sa mga estudyante na may pagka-similar po sa aking buhay, gusto ko lang po sabihin na kahit gaano kalayo ang eskwelahan or kahit hindi tayo gaano may kaya, lagi nating tatandaan na lagi po nating pagbutihin ang ating pag-aaral. Kaya po nating tiisin yon dahil para din po yon sa ating kinabukasan. At para naman po sa mga mag-aaral na may kaya, na maswerte po kayo at nagpasalamat po kayo dahil yan po yung buhay na binigay sa inyo at mayroon kayo. Kasama ng ugay ng hangin ang pagpatak ng dugo't pawis. Hindi makakaila na maraming mabibigat na sakuna ang dulot ng edukasyon. Lalong-lalo na kung bahagi ka nito. Bilang working student, hindi na bago sa kaalaman ng ilan kung gaano kabigat para sa isang estudyante ang patuloy na paghahanap ng paraan upang mapanatili ang kinatatayuan mo sa pag-aaral. Gayon din sa mga araw-araw lumalakbay, may masulat lamang sa kwaderno. Salig sa karanasan ng dalawang mag-aaral, walang estudyanteng hindi nakakaranas ng paghihirap. Hawak natin ang sarili nating kapalaran. Nasa ating mga kamay na lamang kung nais nating pagmasdan ang nakaakit sa pisara at ipagpatuloy ang pagsulat ng ating kwento sa loob ng kwaderno. Kung kayo'y nakahawak ng tisa at lapis, pipiliin niyo bang punuin ang inyong pisara at kwaderno?